Malungkot ako kapag may digmaan. Ba't kaya ganito aking naramdaman? Huwag narinig ko ang malakas na putukan. Ang ating mundo ay hindi ko na maintindihan. Nakita ko ang mga nag-aalang ang mukha ni ina. Umaagos ang buwas sa mga mata, habang si Ama ay nahahanda upang madala ang aming mga alalang malungkot sa amin. Natakbo na naman kami at di ko na alam kung saan pupunta. Nandiyan sasakay kami sa karton na hinihilan ng karabaw, o kaya ay sa tricycle, sa jeep o Ford Fiera, at makikisakay na lang sa kahit anong sasakyan na mapapadaan basta makalayo sa putukan. Digmaan! Digmaan! Narinig kong sigaw ng mga tao sa aking paligid. Ano ba yung digmaan? Ano man ito? Nalulungkot ako. Alam ko, matagal na naman bago ako muling makapaglaro. Iiwanan lang na naman namin ang aming maliit na bahay, ang aming tranggola, bola at aking mga aklat. Naisip nga ako eh, mali ko pa kaya makakita ang aking manika sa aking pagbalik. Hindi ko maintindihan ang digmaan. Pinagmamagdan ko at tinig ng tinalas, yung mga sundalo at rebelde, para sa sine o kaya sa tulad sa television. Naglalaro kaya sila? O umaalat sila? Pero may mga baril sila at tangke ni Gera pa. Tsak, maya-maya biglang may sasakin din naman at kami ay muling magtatakbuhan. Kung minsan, hindi ko mapigilan ang umiyak. Lalo na kung naiisip ko ang kaibigan kong si Khalil na nawalan ng kamay dahil sa digmaan. Makakapasok pa kaya sa muli? Paano kaya niya gagawin na ang kanyang lapis at karola? Ewan ko, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ito ang buhay na nakigisnan ko. Dahil sa digmaan, nagkatalo kami ng matagal, palipat-lipat sa ibang bayan. Akala ninyo madali, nakakapagod. Naghahanap kami ng lugar o ang gusaling masisulungan at kalimitan ay mga paaralan. Ang daming tao, sama-sama kami natutulog sa isang street island. Hindi kami magkakakilala, maraming lamok, wala kaming kumot, walang kulambo at walang banig. Nakahiga ako sa semento, ang lamig sa likod. Sinama at Toto, sa labas na tutulog. Daman na niyo ang banig. Kadalasan sa aking pagtulog, nagigising ako at nagugulat sa malakas na pagsabog. Minsan, nagigising ako ni Ina. Gising anak, binabangungot ka, sabi ko sa kanya. Ang laking balid, hinahabol ako. Tumatakbo ako ng mabilis upang makapagtaro. Natatakot ako. Hindi kami makapagpalit ng damit at wala kami isang gamit. Hindi nga kami makapagbigo dahil wala rin tubig. Kaya siguro marami ang nagkakasakit sa amin. Narita ko pa nga, may isang anak na anak siya. Kaya lang ang sagot ay hindi gumagalaw. Sabi nila, wala raw kasing doktor na nag-asikaso sa kanya. Dahil sa digmaan, sumasal ng aking tiyan. Pero ang sakit, tinitiis ko na lang. Wala kasi kaming pagkain kahit may kapirasong tinapay man lang. Minsan pa, wala akong agahan o paranghalian. Buti na lang may mga mabubuting tao na napapadaan at may dalang pagkain tulad ng noodles, tuyo, sardinas at konting bigas. Narinig kong sabi nila, donation daw yun. Pero kulang na kulang. Hindi magkasya para sa lahat. Pero anong magagawa namin kundi makontento na lang. Malungkot ako kapag may digmaan. Nakikita ko ang may mga tao na susugatan o kaya ay namamatay. Sumisigaw ang mga tao. May dadapa, may umiiyak, mayroong hindi na kumikilos. Habang sina, sa kamay ako ay hila-hila. Babangga pa ako at naapakan ng kahit sino. Pero kahit mahirap, kailangan na ako ay tumakbo at tumakbang kahit ako'y nakapaalam. Ang lalong ikinatatakot ay isipin sila Ama, Ina, Toto at Nene. Paano kung isang araw sila ay mawala o di lang kayo biglang magkasakit? Kaya sa pagda ni Ina, may ipid akong kumapit. Baka kasi ako ay mawala at nag-iwan. Ako ay nalilito, nilulungkot at nanghihina. Wala namang katahimikan, wala namang kapayapaan. Kailan titigil ang kutukan? Kailan naman matatapos ang digmaan? Hindi ko na alam kung ano gagawin. Itataka bakit ang mga tao ay nagkakaganito. Ang dami kong tanong ngunit, hindi kaya sagutin ni Ama sa akin. Pagod na ako, gusto ko na umuwi, gusto ko na magpahinga, maglaro,
kumain ng maayos, at bumalik sa paral, tumawa at maging masaya muli. Hindi kaya nararamdaman ng digmaan na ako ay nahihirapan. Hindi ko na talaga maintindihan. Kaya dasal ko sa Diyos ang mga makapangyarihan, nagmama sa mga batang tulad ko, na kami sana ay kaawaan, kasi nilulungkot kami kapag may digmaan. Susubukan ko itong hilingin. Sana ang Panginoon niya ako. Nagdadasal ako, ng kapayapaan na lang umiiraw sa puso at diwa ng buong isang katauhan.